offer you my life. Market Preaching Pizza 8 sa Marso. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regret and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Yes. Lord, I offer you my life. Magandang hapon sa ating lahat dito sa San Jose New Public Market. Binabati ko rin ng magandang hapon ang ating mahal na obispo dito sa Diocese of Puerto Princesa City, si Bishop Socrates Misiona. Binabati ko rin si Reverend Father Ralph Habares. Diyan sila sa Seminaryo de San Jose. At ganoon din, binabati ko ang kuraparoko, si Reverend Father Pipes Toricampo, diyan sa San Jose Church. Ganoon din ang aming kuraparoko doon sa Playa Taguros, si Reverend Father Jasper Tabangay. Magandang hapon din sa lahat ng namumuno dito sa San Jose New Public Market. Magandang hapon po sa ating lahat, mga nakikinig. Ito naman ako, katulad ng dati, kuhan dati sa nakaraang linggo dahil may hindi magandang naramdaman. Ang tatalakay natin ngayon, ipaalam ko sa ating mga kapatid na Katoliko at hindi Katoliko. Itong programa na ito ay hindi ito iba sa programa na inyong natunghayan, kundi ito ay programa ng Simbahang Katoliko. Ito ang pananampalatayang Katoliko na isinasagawa namin o katulad sa akin na isang membro sa Catholic Faith Defender. Ginagawa ko ito pang idipinsa ang ating pananampalatayang Katoliko na sa mahabang panahon, sa marami ng taon ay laging binabatikos ng ibang mga sikta. Nagbahay-bahay sila para akitin ang mga kasama nating Katoliko na kulang pa sa kaalaman, para madagdag sa kanilang grupo, para lumaki ang ilang 10%. So, para ito sa karagdagang kaalaman ng mga kasamahan kong Katoliko, kung mayroon kayong itatanong, mayroon kayong hindi naintindihan sa pananampalatayang Katoliko, huwag kayong mag-atubili na lumapit dito at magtanong. Ganon din sa dating Katoliko, ngayon umalis sa Simbahang Katoliko at lumipat sa ibang sikta sa pananampalataya na dati Katoliko, ngunit na naakit. So, pwede rin kayo magtanong. Open tayo dito sa tanungan.
Hindi ito katulad ng ibang programa ng mga sikta na kung saan nagpapahayag ng salita ng Diyos pero ayaw magpatanong. Matakot tanungin. Itong pananampalatayang Katoliko ay pwedeng kayong magtanong. Huwag lang sa presyo ng pupras dahil hindi ko alam. Ang tanungan lang tayo, walang personalan, walang below the belt. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang sa akin lang dito, lagi kong sinasabi, tumayaw ako rito pang ipagtanggol o idipinsa ang simbahang Katoliko dahil laging binabatikos. Mayroon siguro sa inyong nakaranas na pinuntahan ng iba't ibang mga relihiyon o sikta na nagbahay-bahay, nagdaladala ng Biblia pero hindi alam kung bakit nabuo ang Biblia, saan galing ang Biblia, sino ang responsable kung bakit nagkaroon tayo ng Biblia. So maraming Katoliko ang walang alam, kaya bigla na lang tumalon sa kabilang bakod. Sad to say, kawawa kayo. Kung abutan kayo ng kamatayan, na dyan kayo mamatay sa relihiyon na itinatag lamang ng tao. Isa lang ang relihiyon na itinatag ni Kristo. Walang iba, ito ay ang Katoliko. Kung tutol kayo sa mga sinasabi ko, malaya kayong lumapit dito at tanungin ako. Tanungin ako kung hindi totoong si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, lumapit kayo, magtanong at dalhin ninyo ang inyong mga ebidensya. Dalhin ninyo ang mga pruweba na hindi talaga si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Dahil patutunayan ko rin sa inyo, ang hindi mga Katoliko na Kristiyanos, sigurado ako na may taong nagtatag sa inyong grupo. Ang akin ngayon na tatalakayin itong tungkol muna sa Biblia. So, kung Katoliko kayo dati, tatanungin ko kayo, magbigay ako ng pira kung makakasagot. Yung hindi Katoliko na ngayon bumabanat sa Katoliko, tanungin ko kayo, yung dating Katoliko na wala na dito sa Katoliko at nandoon na sa ibang sikta. Ito mga katanungan ko. Bakit nagkaroon tayo ng Biblia? Who give us the Bible? Sino ang nag-compile o nagbuo ng Biblia? At ito'y kailan ito ay pinakilala sa mundo? Pag masagot ninyo itong mga katanungan na ito, ako'y magbigay ng papremyo. Nagbigay ako ng 300 pesos sa taong makasagot sa mga katanungan ko. Kailangan insakto ang sagot, hindi pwedeng haka-haka lang, hindi pwedeng personal opinion lang. Kailangan hanapin ko sa inyo yung standard reference na magpapatunay na ito nga siya ang ebidensya, ito nga siya. Hindi pwedeng, itong kuwan ko, ito. Hindi pwede. Kailangan talaga, kung sa husgado, kailangan talaga proof of evidence. Hindi pwede yung iyo-iyo lang unawa. So magbigay ako ng 300. Sino ang nagbuo ng Biblia? Kailan ito ipinaroklama? At sino ang nagproklama nito? Dahil lahat ng sikta ng mga Kristiyanos
nakikihiram lang ng Biblia yan. Mabuti pa ang mga kapatid nating Islam, may sarili silang Quran. Kaya kung sino pa yung nakikibasa lang sa Biblia, yun pa ang malakas na mambatikos. Yun pa ang nagmamarunong. Ngayon, kung kayo'y mga dating Katoliko, tanungin daw ninyo ang inyong mga pastor. Pastor, kailan po ba ipinakilala ang Biblia sa mundo? At sino po ang nagpakilala nito? Sino ang nagbuo upang maging Biblia? Kasi sa panahon ng mga apostol, wala pa pong Biblia na kung tawagin ay Bible, Biblia, wala pa po. Nangaral ang mga apostoles, walang bit-bit na Biblia. Hindi katulad ngayon, lahat ng pastor, lahat ng hindi Katoliko na nangangaral sa bahay-bahay, nag-iipit ng Biblia, inilagay sa kilikili. Kaya nangamoy kilikili ng Biblia. Ang Biblia naman sa Katoliko, inilagay lang sa sulok, kaya nangamoy ng ukok. Tanungin niyo ang pastor niyo. Ngayon, yung hindi, sina-challenge ko yung hindi mga Katoliko o dating Katoliko, ngayon umalis na sa Katoliko. Kung nakikinig kayo, ipapremyo ko sa inyo. Lumapit kayo. Hindi ito katulad ng ibang programa ng relihiyon ng iba. Hindi ko na lang pangalanan. Alam ko na maraming mga iba't ibang relihiyon sa tuwing hapon dito na magbasa-basa rin ng Biblia pero manghihingi ng pira. Diba? Ito sa akin, ako magbigay ng pira pa premyo. Basta makasagot lamang sa tanong. No, may inihanda na ako dito pa premyo. Iba itong programa ng Katoliko. Talagang totohanan at pure katotohanan lang ang aming dala. Walang labis, walang kulang. Ginawa namin ito upang matuto ang mga kasamahan nating Katoliko na binalik-balikan sa ibang mga sikta. Oh. Tanungin natin yung mga dating Katoliko na ngayon hindi na Katoliko. Sino po ang nagdesisyon na gawing apat lang ang Ebanghelyo? Sino ang nagdesisyon na gawing apat lang ang Ebanghelyo sa Biblia? Kung makasagot kayo, may papremyo ako. Lumapit lang kayo dito. Basta tama lang ang sagot, huwag yung personal opinion lang. May apat tayong Ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Marcos, Ebanghelyo ni San Lucas, at Ebanghelyo ni San Juan. Apat lang ang Ebanghelyo. Pero ayon sa aking pagsasaliksik, noon, panahon ng mga apostoles, maraming mga aklat ang pinaniniwalaan ng mga sulat ng mga apostol. Pero bakit apat lang ang Ebanghelyo? Apat lang ang pinili. Yun ang sagutin ng mga nagmamarunong na dati Katoliko, ngayon hindi na Katoliko, malakas lang mambatiko sa Katoliko. Sunod kong tanong sa mga hindi Katoliko na ngayon ang babatiko sa Katoliko, kailan isinulat ang aklat ng San Mateo? Kailan isinulat ang aklat ng San Marcos, San Lucas at San Juan? Yan ang mga tanong ko. Kasi mahirap na batikos kayo ng batikos sa Katoliko, pero kung tatanungin naman, ayaw naman sumagot. Pasensya kayo kung mayroong nakikinig na ibang relihiyon dito na hindi Katoliko. Kung nakikinig kayo, medyo masakit sa inyong pandinig na
sabihin ko ang inyong pananampalataya ay hindi totoo. Bakit ko sinasabing ang inyong reliyon ay hindi totoo? Dahil tao lamang ang nagtatag nun sa inyo. May mga record ako sa world history kung anong taon ang mga relihiyon na lumabas na ngayong huling panahon. Sabihin mo lang, lumapit kayo dito, sabihin mo lang kung anong pangalan mo, anong pangalan ng grupo mo o relihiyon. Itanong natin sa Google. Madali lang yan. Hindi magsinungaling si Google kung tanungin natin sinong founder sa relihiyon na ito. Matalino ang mga estudyante ngayon. Madali na mag-search. Hindi na kailangan magpunta sa library. I-search lang sa Google, ChatGPT o sa AI Mita. Masakit sa loob ko tuwing Sabado, grupo-grupo pumupunta sa aming barangay. At nakakalungkot isipin, nakakapitas sila ng ilang taong Katoliko na kasamahan namin. Paano rin kasi, marami din naman talagang Katoliko na magsimba lang kung may bagyo at linog. Ngayon, gira na sa Europa, baka magdandahan naman siguro pagdasal. Hindi magtagal siguro, baka makarating dito sa Pilipinas kung sasali ang China. Maraming Katoliko na magsimba lang kapag may lindol at bagyo. Tatawag lang sa Diyos kung may malubha na karamdaman, may sakit. Pero pag walang naramdaman, kondisyon ng katawan, andon sa sugalan, andon sa kahilayan. Dapat bigyan natin ng panahon. Isang beses, kahit isang beses lang sa isang linggo na maglaan tayo para sa Diyos. Noong nakaraang linggo, tinatanong ko sa inyo o dinidiscuss ko sa inyo kung ilang oras at ilang araw ang malaan natin sa pagsamba sa Diyos. Baka mayroon pa sa inyo nakakaalala, hindi ko na itanong yun kay sigurado makakasagot na kayo. Yun lagi kong topic noon. Dahil nakaraang mga linggo, ang simba sa simbahang Katoliko, isang beses sa isang linggo o tuwing linggo magsimba. Isang oras ang misa sa pare. So ilang linggo sa isang buwan? 4 na linggo. So bali 4 na oras. Ilang buwan sa loob ng isang taon? Yan ang kwentahin naman natin. 12 kabuwan o 12 months. 12 months times 4 dahil kada buwan 4 na oras. So, sa isang taon, kung ilang araw yan, kung hindi ako nagkamali, ang isang taon ay 365 days kung walang leap year. So ilang oras ang isang taon sa 12 kabuwan? 48 hours. 48 ka oras kung straight tayong magsimba. Ilang oras ba ang isang araw? Ang isang araw, equivalent ka na sa 24 hours. So, 24 oras ang isang araw. So, yung 48 hours divide 2. So, bali, 2 araw lang. Yun lang, 2 araw ang maibahagi o maibigay natin sa Diyos. Biruin mo, 2 araw lang sa loob ng 365 days. Yun lang ang maibigay natin sa Diyos.
Humihingi tayo ng isang katutak na grasya, swerte, manalo sa sweet dress, o ano pa ba dyan? Mga scatters. Tapos hindi niyo bigyan ng time na makatawag sa Diyos. Sakay na kayo makaisip na magtawag sa Diyos kung may malubha ng sakit, may cancer, operahanan, o maaksidente na hindi napuruhan, saka natatawag ng Diyos ko. Yan ang masaklap. Huwag natin hayaan na tumanda tayo na wala talagang paglalaan sa Diyos. Hindi natin alam ang buhay. Walang nakakatiyak sa buhay. Hindi masabi na ako'y senior citizen, mauna ako kamatay sa hindi pa senior. Maraming hindi senior na nauna pa sa senior citizen. So, kailangan humanda tayo sa lahat ng oras. Dahil oras na tayo ay kukunin ng Lord, wala nang chance na magbago. Wala nang chance. Huhukuman na tayo sa harapan ni Kristo. Sa ayaw natin sa gusto, nakarecord ang ating mga ginagawa nung tayo'y nabubuhay pa. Kahit ang ating mga pananalita ay may katumbas na parusa kung ito'y naaayon ba sa Diyos o labag ba sa Diyos. Yan ang ating alalahanin. Ngayon, kung nandyan kayo sa iba't ibang sikta, huwag na kayong manira sa Katoliko. Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pa kayong manira kung talagang nangangaral kayo ng salita ng Diyos? Ang Katoliko'y naninira ba? Kung kayo'y Katoliko dati, narinig ba ninyo na ang pare manira sa ibang sikta? Hindi po. Ang pare namin nagmimisa lang. Dahil yan ang pinaka-highest prayer, ang pagmimisa, ang pag-atin natin sa misa. The highest form of prayer. Pero malungkot isipin, mayroong mga Katoliko na kung mag-isip na magsimba, parang tinatamad ako, pabagal-bagal bumangon, pabagal-bagal bihis, pabagal-bagal maglakad hanggang pagdating sa simbahan, kalahati na ang misa. Tapos mauna pa paglabas, hindi pa nagbasbas ang pare. Una pang lumabas sa simbahan. Ang mga ganyang Katoliko ay mayroon akong ihalin tulad. Kung ang Katoliko na hindi tapusin ang misa, yan ay lahi ni Judas. Dahil sa lahat ng apostoles ni Kristo, si Judas lang ang hindi nagtapos, hindi tinapos ang Last Supper ni Jesus Christ. Kaya kung Katoliko ka, hindi mo nga sinumpisahan ang misa, nagmamadali ka pang lumabas sa kung ano-anong kadahilanan. Para kang si Judas Iscariote. Iniwanan ang Last Supper na ginagawa ni Kristo noong gabing iyon. Ganon ang klase ni Judas at mayroon ganyang klase ngayon. Isang oras na lang ang misa sa Katoliko, hindi pa kayang tapusin. Pag lumipat sa ibang sikta, sa ibang relihiyon, tagkalahating araw, isang araw, yun. Dahil ibibrinwas sa pastor. Ayaw nga magbigay ng may sibot na ikot-ikot, ayaw halos pa magbigay ng piso. Pagdating doon sa ibang siksa, kinaakit sila, ando na, yari na ang 10%. Umiiwas sa piso na pwedeng ibigay, o 5 piso, 10 piso sa Katoliko. Pagdating ninyo sa ibang sikta, 10% na ang mabawas sa inyo
sa inyong kita bawat buwan. Matindira ka man, may-ari ka man ng tindahan, tricycle driver ka man, o nagtrabaho ka man sa palengke, susumahin nila yan kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan. Ang masaklap, walang karapatan ang mga pastor na kumukulikta ng pira sa mga membro dahil hindi po sila binigyan ng otorite sa Panginoon. Ang binigyan lang ng karapatan ng Diyos na kumuha ng ikapo o 10% ay ang mga pare na Levita sa panahon ni Abraham at ni Moises. Wala na yan sa panahon ni Kristo. Kaya ang mga pare hindi na naghihingi ng 10%, kundi bukal sa kalooban ng mga membro sa simbahang Katoliko. Masakit lang isipin, ayaw magbigay sa sibot na umikot-ikot, kahit malang sana 10 piso, 20 pesos na dunot, ayaw pa halos magbigay, pero pag bisyo, makabili ng isang bote na Red Horse na tag 130 ang isang botilya. Tapos, kung sa sugal, hindi manghinayang gumastos. Magdasal-dasal pa naman, sana kaawaan ako ng Diyos, manalo ako sa sabong. Ganyan. So, yung hindi mga Katoliko na malakas mambatikaw sa Katoliko, tanungin ko kayo, yung inyo bang relihiyon na pinaniban ngayon ay si Kristo ang nagtatag niyan? Kung sabihin ninyo oo, magpaliwanagan tayo dito. Lumapit kayo at tanungin niyo rin ako kung ang Katoliko si Kristo ang nagtatag. Sabihin ko rin oo. Dahil lahat ngayon, lahat ng relihiyon na Kristiyanos, puro nagsasabi na si Kristo ang nagtatag sa kanila. Sinasabi nila na sa kanila ang totoo. Mayroon ring ibang sikta o relihiyon na nagsasabi wala daw relihiyon na makapagligtas. Walang relihiyon na makapagligtas. Yun ang sinasabi nila. Tama ba yun? Tama ba yun na walang relihiyon makapagligtas? Sabihin ko sa inyo, iba ang makapagligtas, iba ang manliligtas. Dapat unawain kung anong klaseng salita. Ang relihiyon, hindi yon ang mismong manluluwas. Si Kristo lang ang manunubos. Si Kristo lang ang manliligtas. Pero may relihiyong totoo na ginamit ni Kristo upang gawing instrumento sa kaluwasan. Yung inyong relihiyon talagang hindi makapagligtas yan. Paano makapagligtas yan ay tao malang ang nagtatag niyan? Ha? Kung ako magtatag ng reliyon, sabihin ko akin na totoo. Sabihin ko ako ang tinatag ni Kristo. Madali-dali naman kayo maniwala. Kaya minsan, kung mayroong pupunta sa inyong bahay, nang re-recruit sa inyo, kung kinakausap ninyo sila, iba kasi yan sila, pag mapagbigyan mo ng kausapin mo sila, balik-balikan ka na yan. Hindi ka na halos tantanan. Lalo na kung hindi ka marunong sumagot. Oo ka lang ng oo. Sigurado, tuwang-tuwa ang mga pastor pag ganyan ng Katoliko na makausap nila.
Dapat gamitin ninyo yung inyong sentido common, yung common sense natin. Bakit ngayon lang nagsilitaw ang mga iba't ibang pangalan ng relihiyon? Ngayon lang nagsilitaw. Kung i-search natin yan, lumitaw ang maraming relihiyon simula noong panahon ni Martin Luther, noong 1500 o 1500 AD. Pero bago pa dumating ang 1500 AD, mula sa unang siglo hanggang 1500, iisa lang ang Kristiyanos. Wala pang iba. Iisa lang. Iisa lang ang Kristiyanos na nakalagay, nakasulat sa world history na hindi pwedeng pamalian. Anong reliyon yan? Yun lang yung itinatag ni Panginoong Hesus noong 33 AD sa Jerusalem, na ngayon ay tinatawag o kilala sa pangalan Romano Katoliko. Pero bakit ngayon marami na nagsisulputan na isa man lang ang itinatag ni Kristo na reliyon? Dahil po yan sa ang tingin ng ibang tao, ang pagtatatag ng relihiyon ay isang malaking kwarta. Ang mga relihiyon ngayon na bago lang lumitaw ay isang business organization. Ipinarehistro yan sa Security and Exchange Commission. Ang Iglesia Katolika lang ang hindi narehistro sa Security and Exchange Commission. At yun ang sinasabi ng ibang, yung hindi Katoliko, sinasabi nila, ulurong daw ang Katoliko kasi hindi narehistro. Paano marehistro ang simbahang Katoliko? Na ang founder nito o magtutukod ay nandoon na sa langit. Hintayin natin pagbalik ni Kristo. Sabihan natin ay parehistro yung Katoliko. Sa kanila, yung hindi Katoliko kasi klaro yan na nagsimula lang noong 1517, 1800, 1900. Tapos, nagmamalinis pa. Akala mo kung sino na walang kasalanan. Kung makapagsabi doon sa Katoliko, na Katoliko daw ang pinakamarumi, ang Katoliko daw ang pinakamakasalanan, dahil lahat daw na halos nakakulong ay sakop sa simbahang Katoliko. Siyempre, mayroon din namang hindi Katoliko dyan. Hindi lang halata kasi kukunti lang kayo. Ang Katoliko, 1.3 billion around the world ang populasyon. Eh sa inyo, wala, ilang ano lang. Yung iba, yung ibang sikta, isang buong pamilya lang. Yung iba, mayroong 20 ka membro. Yung iba namang grupo, mayroon lang 100 na membro. At yun ang malakas, mambatikos. Sa bagay, kung hindi mambatikos, kung hindi manira ang ibang sikta sa Katoliko, hindi rin makaka-recruit yan. Hindi rin makakatangay ng ibang, hindi rin makakatangay ng Katoliko. Kaya patunayan ko sa inyo na mali ang inyong nilipatan na sikta. At sayang na ang inyong ang Katoliko dati pinagpalit lang ninyo sa huwad na grupo. Yung iba mga sikta na nagbahay-bahay nang aalok ng mga gamit sa mga bata
nagbibigay ng mga bag, notebook, nagbigay ng kunting allowance, pabaon sa mga bata. Kaya yung kawawa ng Katoliko na medyo hirap din ang kabuhayan, doon na matangay. Bibigyan ng ilang kilong bigas at sardinas, bigyan ng sardinas at noodles. Ayun na, magsabi na yung Katoliko, mabuti pa si pastor, nakatanggap kami ng bigas. Mabuti pa si pastor, binigyan kami ng pambaon sa mga bata. Yung pare, yung aming pare, kami ang magbigay. Ganon ang narinig ko sa mga Katoliko dati. Hindi nila alam na yung pagbibigay ng bigas, noodles, at mga sardinas doon sa inyo ay may kapalit yan. May kapalit yan. Talagang namumuhunan lang sila. Dahil kung makumbinsi kayo sa kanilang grupo at umalis kayo sa Katoliko at mapunta kayo sa kanilang grupo, sigurado ang 10%. Yan ang nangyari sa kapitbahay ko. Na dating Katoliko, dahil nga magsimba lang kung may lindol at linog, bagyo, yun, nadala sa MCGI, nadala sa GIL kung Jesus is Lord. Sino ba ang may-ari ng GIL? Si Ede Villanueva, tatay ni Senator Villanueva. Jesus is Lord, born again kung tawagin. Sino yung MCGI? Ang may-ari po niyan o founder, si Bro Ile Sio Soriano, na nag-exile na doon sa Brazil at namatay na doon sa Brazil. Ang pumalit ngayon kay Eliseo Soriano, si Daniel Rason. Doon nabighani, doon aakit ang mga kapitbahay ko. Umiiwas sa piso-piso na tulong natin sa simbahang Katoliko, doon napunta sa malaking 10%. Paano manguros lang pa may kidlat. Jesus, morosip, malakas ang kidlat. Kaya kawawa talaga. Pakiusap ko lang sa ating mga kasamahang Katoliko, kung mayroong magbahay-bahay sa inyo, may pastor magpunta sa inyo, mga sakop na nila, kung ano ang mga banat nila sa inyo, ilista ninyo. Isulat ninyo at dalhin ninyo sa akin dito kay kung tuwing linggo, buhayin ako ng Diyos kung maganda ang pangatawan. Halos linggo-linggo andito ako. Para tulungan ko ang mga Katoliko na hindi pa nakakaalam sa katotohanan. Maraming Katoliko na sangalan lang sa binyag. Maraming Katoliko na sa binyag lang. Hindi alam kung ano ang pagkakatoliko. Ni isang doktrina, hindi alam. Kaya pag nasangyawan ng ibang relihiyon, ando na. Madala na kaagad. Kaya ako nagdipinsa ng gusto sa simbahang Katoliko dahil masyado nang sinisira ng ibang pananampalataya. Ilang dekada na sinisiraan ang simbahang Katoliko. Hindi sumasagot. Ngayon, panahon na. Nasagutin ko sa abot ng aking makakaya ang mga paninira. Kumun na paninira nila yung larawan ni Mama Mary. Yun ang paninira nila na kuno
nagsimba ng Diyos-Diyosan. Hindi alam nila kung ano ang termino ng Diyos-Diyosan. Basta lang magbasa sa Biblia, pili-piliin lang ayon sa gusto nila. Kaya kung mayroon mang tutol sa mga pamahayag ko, kung kayo hindi Katoliko o dating Katoliko tapos lumipat sa iba, lapit ka dito, Brad. Magtanong kayo. At kung may makasagot kayo sa tanong ko, bigyan ko pa kayo ng papremyo. Buta na lang, kung medyo mahirap-hirap ang tanong, magbigay ako ng 300. Ito ang magandang programa namin sa Katoliko. Kami ang mamigay ng papremyo na pira. Hindi ang Katoliko nang hihingi ng pira kung saan sa ang kanto. Mamaya hapon, mga alas 6, alam ko pag alis ko, mayroon na namang iba na yung nakaraan, nagpwesto na sana sila pero hindi lang tumuloy. Ito maganda. Dahil ang Katolikong programa, ito ngayon, Catholic Faith Defender, dito sa Puerto Princesa, magbigay kami ng papremyo, basta insakto ang sagot. Ha? Kung sakto ang sagot. Umpisahan natin, baka mayroon nang nakakaalam. Ilang taon na ba ang Katoliko sa buong mundo? Ang Iglesia Katoliko, ilang years na dito sa buong mundo, buong kalibutan? Ilang taon na? Magbigay ako ng papremyo. Dahil sa ibang siksa, hindi kayo pwede magtanong. Sasabihin nila, istorbo lang. Dito, malaya tayo na magtanong. Mas masaya ako kung mayroong lumapit at magtanong. Sabihin lang ninyo, ito ang rules natin. Kung lumapit kayo, sabihin ninyo ang pangalan kasi naka-video tayo, i-upload natin ito sa YouTube. Makita ang ating mukha sa buong mundo. Dahil naka-live tayo sa YouTube. Sabihin lang ang pangalan, sabihin ang pangalan ng inyong grupo o relihiyon bago magtanong. Ngayon, pagkatapos ng tanong, sagutin ko ang inyong mga katanungan, makinig din kayo. Kasi karamihan sa hindi Katoliko, pag magtanong, galit, tapos umalis pagkatapos ng tanong. Hindi ganon. Kapatiran tayo, kapatiran. Kung talagang katotohanan ang hanap, makinig sa sagot. Para kung matapos akong sumagot, bigyan ko kayo ng second follow-up o follow-up question. Ganon. Para maliwanag. Kasi kung magtanong tayo, tapos hindi naman nakikinig sa sagot, diba? So, ganon ang atin dito, ganon ang programa ng Simbahang Katoliko. Ang programang ito ay legal. Dahil ako'y nagpapaalam ako sa Barangay San Jose para hindi mapagalitan. Dahil yun ang sabi ng aming mga kaparian. So nagpaalam ako sa Barangay San Jose, kukuha ako ng permit dito sa management ng New Market. Nagpaalam din ako para legal. Basta huwag lang daw makaistorbo sa traffic. Huwag lang makaistorbo dito sa mga tao. Ganon ang aming sistema. Hindi kami katulad sa iba na basta na lang sumulpot dyan. Isa nagsasalita ng microphone, 3-4 na tao nangihingi doon sa mga tao.
Ganun ang style. Sa akin, ako lang muna ngayon, kaya ang kasama ko, medyo nandun din sa iba nakadestino. So, sino makasagot? 200 na ang ibigay kong premyo, 200 pesos. Ha? Ganyan kaganda ng programa ang pananampalatayang Katoliko. Napakaganda programa. Matuto na kayo, magkapira pa kayo kung talagang susuriin ninyo ang katotohanan. Ito ang papremyo kung magbigay kung itong tanong ko, kung walang sumagot nung una. Pagbigay ako na 1,000. Papremyo. Ito ang tanong. Makinig kayo. Kung hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sino, kailan, at saan itinatag? Ulitin ko. Premyo 1,000 pesos. Kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika, ang tanong ko, sino? Ibig sabihin, magbigay ka ng pangalan. Magbigay ka ng pangalan, tapos kailan itinatag? Saan lugar itinatag? Yun tanong, tatlong tanong. Kailangan, bago kayo mag-claim, bago ninyo makuha ang premyo, magdala kayo ng standard reference mula sa encyclopedia. Hindi pwedeng versikulo baba, kapitulo laway. Ha? Hindi pwede na versikulo baba, kapitulo laway lang ang sagot. Kung hindi si Kristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko, sino? Magdala kayo ng 1 dosina ng mga ebidensya bago ko ibigay ang 1,000. Hindi pwede na kuro-kuro lang, haka-haka lang. Dahil ang ibang mga reliyon kaya kong tindigan na hindi si Kristo ang nagtatag sa kanilang reliyon, kundi pastor lang nila. Dahil sabihin ko sa inyo, masakit man pakinggan sa mga nakikinig na hindi Katoliko, ito ang katotohanan, realidad lang. Kung walang Katoliko, walang saksi ni Jehova. Kung wala ang Katoliko, wala ring Sabadista. Kung wala ang Katoliko, wala ring born again. Kung wala ang Katoliko, walang Mormons, wala ring Baptist, wala ring INC, wala ring Pentecostal. Bakit ko sinasabi na kung wala ang Katoliko, wala? Dahil lahat ng ibang sikta nanggaling sa Katoliko. Dahil ang lahat ng hindi Katoliko lumitaw lamang sa mundo noong 1500 o 1500 AD pagkatapos ni Martin Luther. Kaya kong tindigan yan, kaya kong patunayan yan. Mayroon akong mga ebidensya dito. Ngayon, kung tutol kayo, lumapit kayo, ibangga natin ang ating mga ebidensya. Kung ikaw ay Baptist, tindigan mo na si Kristo ang may-ari o ang nagtatag ng Baptist. Dahil alam ko si John Smith ang nagtatag ng Baptist. 1909. Alam ko na ang may-ari ng Seventh-day Adventist, si Ellen G. White at si James White, noong 1863 sa Amerika. Alam ko na ang Mormons, si Joseph Smith ang nagtatag niya noong 1830. Alam ko na ang saksi ni Jehovah, si Charles Taze Russell, ang nagtatag niya noong 1872 sa Amerika. Pero tingnan mo sila.
Lahat sila nagkiklaim na sila ang tunay na reliyon. Pero ang totoo na reliyon na itinatag ni Kristo doon sa Jerusalem. Sa Jerusalem magsimula, sabi ni Kristo, ipangaral ang Kristyanismo magmula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. Pero anong nangyari? Parang cross missile. Ang saksi ni Jehovah mula sa Amerika papuntang Jerusalem, papuntang Israel, parang ballistic missile. Yung GIL, Jesus is Lord, na born again, para ding missile mula Pilipinas papuntang Israel. Dito man lang nagsimula yung GIL, Jesus is Lord. Tingnan mo, karamihan sa kanila ginagamit ang pangalan ni Kristo bilang title sa kanilang simbahan. Mga karatula sa kanilang simbahan. Jesus of Christ Church. Ganda tingnan, no? Yung iba naman, Church of Christ. Mayroon, nung ako'y nagsisiman pa, nakabiyahe ako ng Amerika, mayroon ako isang pastor na nakausap, umakyat sa aming barko. Ang reliyon niya ay Church of Christ. Ang Church of Christ, kasi English, Amerikano kasi yan, kung ating Tagalogin ang Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Habang kinakausap niya ako, nagtatanong sa kanya patungkol kay Kristo. Naniniwala siya ang kanilang doktrina, si Kristo ay Diyos na nagpakatao. Pero dito sa Pilipinas, mayroon din yung relihiyon sa aking auntie, yung tiyahin ko, INC o Iglesia ni Kristo. Na kung ating Englishin naman, Church of Christ. Pero magkaiba ang mga itinuturo. Sa Amerika, yung Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell, nagtuturo na Diyos si Kristo. Yung Iglesia ni Kristo dito o INC, sinasabi nila, tao lang si Kristo, hindi Diyos. Pareho yan nagdala sa pangalan, ha? Pareho yan nagdala sa pangalan na Kristo. Yung Mormons, nagdala rin ng pangalan ni Kristo. Pero, iba ang kanila mga propeta, mga Moroni. So, grabe na talaga. Sabagay, mayroon ng babala ang mga apostoles sa atin na huwag tayong magpalinlang sa mga nangangaral ng ibang Hesus. Pinauna ng sinabi ni Jesucristo yan sa sulat ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4 hanggang 5, na mag-ingat kayo. Sa darating na panahon o sa huling panahon, marami ang paririto ng mga bulaang mga ngaral o mga bulaang mga guro at marami silang maililigaw. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Pero mayroon pa rin talagang matatangay. Sinabi na rin ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinto Kapitulo 4, versikulo 4, na huwag tayo basta-basta tumatanggap ng mga ngaral ng iba ang Hesus. Kasi yung sa ibang mga relihiyon,
ang Jesus nila, si Maria, makasalanan. Yun ang turing nila. Yun ang kanilang pagkilala sa ina ni Jesus. Si Birhen Maria ay makasalanan dahil tao lang daw. Without knowing, in every laws, there is an exemption. Si Birhen Maria ay isang espesyal na babae, kaya nga tinatawag na bulahan sa lahat ng mga kababayanan. Bakit bulahan o mapalad? Dahil siya pinili na. Nung si Eva ay natukso ng ahas, agad-agad pumili ang Diyos Ama nang ipapalit kay Eva. Dahil si Eva, she's not deserved to honor. Siya ay unang natukso bago si Adan. So nagpili agad ang Diyos ng ibang babae sa katauhan ni Birhen Maria. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ang tawag dyan sa talata na yan ay proto-evangelium o unang pagpapahayag tungkol sa pagliligtas sa sangkatauhan. Si Birhen Maria ang tinutukoy dyan. At dalawa lang ang lahi na binabanggit dyan sa Genesis 3:15. Sinasabi doon, kung hindi ako nagkamali, na memorya kong konti, pag-aawayin ko ang lahi mo, babae, kay Maria, at lahi nito, bitin, yung ahas na diablo. Ang lahi mo ang dudurog sa kanyang ulo. Sinong kanyang ulo? Ulo sa bitin. Ulo ng ahas ang dudurugin. At ang bitin ang kakagat sa kanyang sakong. Sino yung bitin? Diablo. So dalawang lahi ang binabanggit doon. So, sa ngayong panahon natin, madali lang makilala kung anong lahi ka na bilong. Saan ka ba na lahi? Lahi doon sa babae ni Birhen Maria na ang kanyang anak ay si Kristo, na si Kristo magdudurog sa ulo ng bitin. O lahi ka ba doon sa diablo? Kung mapapansin ninyo, lahat ng hindi Katoliko ang lagi nilang kinukontra ang larawan ni Birhen Maria. Sinusunog, binabasag, galit na galit sila sa larawan ni Birhen Maria. Hindi ko alam, ano kayang kasalanan ni Birhen Maria? Grabe kagalit nila. Si Kristo lang ang tinatanggap nila. Dahil yun lang daw ang manliligtas. Kung wala si Birhen Maria tumanggap sa pahayag ng anghel, mayroon ba tayong Kristo? Wala. Anong sinasabi ni Kristo? Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang nagtakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at sa nagsugo sa akin. So hindi pwedeng si Kristo lang ang tanggapin natin. Pero sa ibang sikta, yun ang gusto nila, si Kristo lang. Ayaw nila sa iba. Ayaw nila kay Birhen Maria, ayaw nila ng mga santos. Dahil para sa kanila, Diyos-Diyosan daw. Bigyan ko kayo na uli ng analogy katulad nung sa mga nakaraang linggo. Kasi para sa kanila, ganon din ang mga rebulto ni Jose Rizal. Diyos-Diyosan. Dahil hindi nila alam, hindi nila malaman kung ano ang Diyos-Diyosan at kung ano ang hindi, kung ano ang sagrado. Diyos-Diyosan means isang bagay na hindi existido. Isang bagay na hindi totoo o kailanman hindi nagkaroon ng buhay. Yun ang Diyos-Diyosan. Halimbawa, itong rebulto na ito kay Mama Mary na dala ko. Kung ituring ko itong Diyos, ayan ay magiging Diyos-Diyosan. Pero hindi. Ito ay sagrado dahil ito ang larawan ni Birhen Maria. Katulad ni Jose Rizal. May larawan si Jose Rizal dyan sa bandang Mendoza.
Si Rizal ba yan? Hindi yan mismo si Rizal. Siminto yan, bato yan. Ang totoong Rizal nandoon sa Laguna, sa Laguna. Pero subukan mong batuhin ang monumento ni Rizal. Batuhin mo, di ba makulong ka? Ha? Bakit ganon? Dahil si Rizal ay tinuturing na bayani. Si Birhen Maria, ginagalang sa simbahang Katoliko. Walang ibang relihiyon na lubos na gumagalang kay Birhen Maria. Ang simbahang Katoliko lang. Lahat ng hindi Katoliko, talagang nilapastangan si Birhen Maria. Sinusunog, binabasa, nagtawa-tawa pa, i-post pa sa social media. Proud na proud sila na binabasa ang larawan ni Birhen Maria. Halimbawa daw, larawan sa iyong nanay. Punitin ko, sunugin ko. Hindi ka ba masaktan? Natutuwa ba kung makikita mo na nilapastangan ang iyong nanay? Ang iyong ina? Iyon ang masaklap sa mga tao na naturuan lamang ng pastor. Magbasa-basa lang og ilang sita sa Biblia, mag-memorize ng sita sa Biblia, ipahaom lang sa gusto nila para pang-atake sa Katoliko. Basahan ang Katoliko ng Exodo 18, 4 hanggang 6 na rebulto, larawan. Pitok-pitok lang matay tao sa Katoliko. Wala mang alam. Paano mo? Simba mo lang kung may lindol o bagyo. Simba lang kung may sakit. Hindi alam, kinabukasan, tuskig na. Ganon ang masaklap. Yan ang pinagtataka. Magtaka, di ba kayo magtaka? Lahat ng relihiyon ngayon na hindi Katoliko, nilapastangan, ginawalang hiya nila si Birhen Maria. Dahil gusto nila si Kristo. Si Kristo, anong sinabi ni Kristo sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18? Si Kristo ang ulo ng iglesia. Ang iglesia ang kanyang katawan. Ayan ay inaangkin din sa iglesia ni Kristo. Pati yung Roma 16:16, sila daw yan. Kasi mabasa sa Biblia ang pangalan Iglesia ni Kristo. Maski mabasa pa sa Biblia ang pangalan sa inyong simbahan, kung hindi si Kristo ang nagtatag, useless. Useless. Dahil sa pagtatag ni Kristo ng kanyang relihiyon o organisasyon, hindi talaga pinangalanan ni Kristo. Walang pangalan. Sinabi lang ni Kristo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Meaning, katauhan na pinili sa Diyos. Wala ang karugtong na pangalan. Pangalanan ko itong iglesia ni Kristo. Wala. Kasi ang kahulugan ng salitang iglesia, sa Griego yan, ecclesia. Iglesia, Espanyol na salita yan. Katauhan na pinili sa Diyos, ang ibig sabihin yan. Kaya, pag mayroong mangangaral sa inyo, babasa sa inyo sa Biblia, kita mo Brad, nababasa mismo sa Biblia ang pangalan sa aming simbahan. Kahit mabasa pa yan, hindi yan nakapagpatotoo sa inyong grupo. Dahil sumulpot lamang kayo. Kailan ba nabuo ni Felix Manalo ang kanyang INC? July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. Mabasa sa Encyclopedia of the Philippines, Volume 6. July 27, 1914. Samantala, ang mga sita sa Biblia na kanilang inaangkin, ang Roma 16:16,
Kailan ba nabuo ang sulat ni San Pablo sa taga-Roma? 50 AD. 50 AD lang. Tapos kailan na sumulpot ang INC? 1914. Yun ang masaklap. Kahapon, dalawang multicab na naman ang lumusob sa aming barangay. Iba't ibang grupo ng relihiyon. May Bible Baptist, may Saksi ni Jehovah, mayroon namang INC, may Pentecostal, mayroon namang sakop ni Kibuloy. Nakakalungkot isipin dahil bawat isa sa kanila nakakuha ng bihag, nakadala ng bihag. Kawawa, kapag abutan ka sa kamatayan na ikaw ay nandyan sa sulpot na sikta na tatag lamang sa tao, hindi kay Kristo, kawawa. Pasensyahan niyo ako na ito ang sinasabi ko. Nagsabi lang ako ng totoo. Dahil walang ibang relihiyon ay tinatag ni Kristo, iisa lang. Iisa lang ang itinatag ni Kristo noong unang siglo, 33 AD. Itinatag sa Jerusalem. Ito lang ang relihiyon na ito na pinangalanan ni Obispo Ignacio na Katoliko. Anong ibig sabihin ng Katoliko o Katolik? Kasi yun ang laging pambanat ng ibang sikta. Walang mabasang Iglesia Katolika sa Biblia. Unawain mo muna, brother, sister, kung ano bang kahulugan ng salitang Katoliko. Iyan ba'y salita ng Pinoy? Yan ba'y salita natin? Hindi. Yan ang Katoliko ay Espanyol na salita. Kawawa kayo. Yung mga born again, karamihan ang mahikayat yan, ang maaakit yan, mga estudyante. Mga estudyante, kaya kayo mga tatay, mga nanay, baka magtaka kayo balang araw, ang inyong anak na recruit na doon sa eskwelahan, dahil ang teacher nila, ibang reliyon, pag-uwi itatapon yung inyong mga santos. Dahil pag ganyan, nadala yan sa mga kabarkada, nadala sa kanilang teacher. Yun ang ibig ko sabihin. Bakit mangangaral nang hindi naman totoo ang sinasabi? Pero para sa mga nakikinig, sa mga Katoliko na hindi alam kung ang ibang sikta ang mga ngaral, parang totoo sa pandinig nila. Kasi kulang sa kaalaman. Kulang sa kaalaman. Dapat sana, bago kayo tumalon sa ibang sikta, magtanong muna kayo. Kung mahiya kayo magtanong sa pare, kung babalik ako dito, magtanong kayo. Huwag kayo magtanong. Kung kayo'y Katoliko, huwag kayo magtanong sa pastor. Hindi kayo bibigyan ng tamang sagot dyan. Kung Katoliko kayo, magtanong kayo sa pare. Ha? O dito sa akin. Dahil kahit papano, mayroon tayong nalalaman kung paano magsagot sa mga atake ng ibang sikta. So walang makasagot o walang mangahas. Makakuha sa 1,000 na papremyo ko. Sa sunod linggo, baguhin ko na yung tanong. 1,000 ang papremyo. Mamayang hapon mga alas 6. Ibang grupo naman ng mga magsangyaw-sangyaw dito pero may dala ng sibot. Sasalubungin kayo ng sibot para manghingi sa inyo. Gamitin lamang ang salita ng Diyos.
mangangaral ng salita ng Diyos para lamang makapaghingi ng bari-bariya diyan sa palengke. Kaya nang lagi kong sinasabi, lagi ako dito para baka sakali sa tuwing panahon na nandito ako, mayroon kayong matatandaan na mag-aral na hindi pa ninyo narinig o hindi pa ninyo nalalaman. Kaya dapat mag-aral kayo, magsuri kayo dyan sa Google, magtanong kayo dyan kung anong kasaysayan. Kaya yung ibang sekta, ayaw nila, binibrinwas nila ang mga membro na huwag maniwala sa kasaysayan. Sinasabihan nila ang mga membro na huwag maniwala sa history. Dahil yung world history daw ay gawa-gawa ng simbahang Katoliko. Biruin mo yan. Isamantalang nandiyan naman nakasulat sa Bible. Sa Job, Kapitulo 8, versikulo 8, read the history books and see. Sa Isaias, Kapitulo 41, versikulo 4, sinong nagpapagalaw sa kasaysayan? Akong si Yahweh na sa umpisa pa lang, ako na hanggang katapusan. Ang Diyos ang nagpapagalaw ng kasaysayan sa mundo. Tapos ayaw niyong tanggapin ang history. Kung hindi na tanggapin ang history, paano niyo malalaman ang buong katotohanan? Dahil sinasabi sa San Juan, Kapitulo 21, versikulo 25, marami pang ginawa si Jesus na hindi na nakasulat sa banal na kasulatan. Maraming ginawa si Jesus na hindi na nakasulat sa Biblia. Anong halimbawa ko? Katulad sa pagkamatay ng mga apostoles. Ito, 1,000 ulit. Sinong makakasagot? Saan inilibing ang mga apostoles? Maliban sa sementeryo, Brad. Brad. Maliban, tama yung Brad, sementeryo, pero maliban sa sementeryo, Brad. Specific. Saan inilibing ang 11 ka-apostoles maliban kay Judas Iscariote? Dahil si Judas Iscariote ay nagbigti yun, ayon sa kasulatan. Kaya mga kapatid kong Katoliko, magising tayo sa katotohanan. Huwag tayo basta-basta na magpalinlang sa mga nagbahay-bahay. Ang hangad lang yan ay 10%. Ayaw niyo magsimba sa Katoliko, 1 oras nga lang ang misa. Doon pa kayo sa kalahating araw, 1 araw. Tapos bawasan pa kayo ng 10% sa inyong income. Sa Katoliko, maski piso, maski wala. Pero dapat naman talaga magtulong tayo sa simbahan. Dahil ang mga pare, wala po yung sweldo. Ang mga pare sa Katoliko, walang sahod. So kailangan din natin tumulong. Kung nakapaglaan tayo ng bisyo, makabili tayo ng Red Horse, isang kahon, kabili tayo ng sigarilyo, magbigay rin tayo sa simbahan. Kasi may kailangan din ng simbahan, katulad ng kuryente, mga maintenance, tubig, pintura, pagkain sa pare. Di bali yung mga pastor kaya may sahod man yan, maliban sa ikapo. Kaya yun ang, ito sinasabi ko lang ang totoo. Ano lang tayo, factual lang tayo. Realidad lang ang ating pag-usapan dito. Ayaw ko magsalita ng personal o below the belt. Ito ay realidad lang. Ang pare ay walang sahod, pero kailangan din siyang mabuhay.
may bayarin, kuryente, tubig, pintura, at ano pa mga maintenance sa simbahan. Ang ibang sikta na hindi Katoliko, siyempre, magalit man sila o tanggapin man nila sa hindi, maghingi talaga sila ng ikapo, 10%. Ngayon, kung totoo lang pastor, pwede naman maglapit dito. Tanungin ako kung totoo ba siya sabi ko. Yan ang dapat natin malaman. Wala nakakasagot kung sinong nagbuo sa Biblia, kung kailan ipinakilala ang Biblia sa mundo. Pero halos lahat ng sikta, halos lahat ng Christian denomination na nagdaladala sa pangalan ni Kristo, nag-ipit-ipit ng Biblia. Pero tanungin mo, who give us the Bible? Bakit may Biblia tayo ngayon? Saan ba galing itong Biblia nito? At bakit ang Biblia sa Katoliko 73 books? Bakit sa hindi Katoliko, mga Protestante, 66 lang? Kung doon kayo magtanong sa mga pastor, sasabihin nila, dinagdagan sa Katoliko ang Biblia. Pero ito ang realidad niyan. Ang Katoliko ang nagdagdag o sila ang nagbawas? Dahil lumutang naman ang mga hindi Katoliko, mga iba't ibang pangalan ng reliyon, 1,500 ang edad sa kalibutan, saka lang sila lumitaw. Samantalang ang Katoliko, nandiyan na ang Iglesia Katoliko, wala pa'y Biblia, nangaral na ang Iglesia Katoliko. Matagal nang nangaral. Pero ang ibang mga sikta, yung hindi Katoliko, ang lakas maninira sa Katoliko, wala namang alam. Puro lang paninira ang sasabihin. Bakit ayaw nilang magsangyaw doon sa lugar kung saan hindi pa kilala si Kristo? Bakit paborito nilang sangyawan ang mga Katoliko? Ang Saksi ni Jehovah hindi magsangyaw doon sa Pentecostal. Ang Saksi ni Jehovah di magsangyaw doon sa mga iglesia ni Kristo. Ang Pentecostal ayaw magsangyaw sa Saksi ni Jehovah. Ang Pentecostal ayaw magsangyaw sa Baptist. Ang Baptist ayaw magsangyaw doon sa Saksi ni Jehovah. Bakit? Dahil pareho lang silang uri, mga Protestante lang din sila. Pinagtulungan nila ang Iglesia Katolika. Kasi ang Iglesia Katolika, nandyan ang matamis ang bunga. Anong bunga? Kapag magtyaga tayo sa Iglesia Katolika hanggang katapusan, magiging santo. Sa ibang reliyon, mayroon bang santos? Wala, dahil galit na galit nga sila sa mga santos eh. Ang paborito lang nilang santos, si Vilma Santos, si Jimmy Santos. Iyon ang santos ng hindi mga Katoliko. Galit na galit sa mga santos yung hindi Katoliko. Dahil wala silang santos. Paano maging santos yung tinukod lang ng tao? Ito, pasensya na kung mayroon nakikinig na mga hindi Katoliko, galing sa Katoliko, tapos umalis sa Katoliko. Ito ay realidad lang. Hindi ako naninira, ayaw kong tumira ng mga personal. Hindi ko sinasali yung personal na pagkatao. Sa atin, realidad lang. Basihan natin, doktrina at katotohanan lang tayo. Ngayon, kung totoo kayo, pwede naman magtanong. Kasi itong programa ng Katolikong Simbahan, malaya kayo magtanong.
mamayang hapon, alas 6, alas 7, mayroon dito magpunta dito mga born again siguro kung anong klase born again sila. Tingnan mo, tanungin mo kung sinong founder sa reliyon nila. Ayaw yan sumagot. Tanungin mo kung kailan at saan itinatag ang kanilang reliyon. Ang born again, sa totoo lang, si Peter So ang may-ari. Made in China yan, ang reliyon na yan. Marami na rin sanga-sanga ang born again. Mga 300 mahigit na ka mga sanga-sanga ang born again. Iba't iba ang tawag. JIL, yung QGC, yung Oneness, Bible Baptist, United Baptist, Pentecostal, maraming mga tawag. Mapansin ko, pag tinatanong, anong grupo mo, Brad? Christian. Specific, marami lahat naman nagtawag na Christian, pero iba-ibang grupo. Anong pangalan? Ayaw nilang sabihin ang totoong pangalan sa ilang grupo. Dahil mapak-check natin yan sa Google. Halimbawa, magsabi sila Bible Baptist. I-type natin yan sa Google. Who is the founder of Bible Baptist? Sasabihin ng Google yan. Kaya ayaw nila sabihin ang totoong pangalan. Christian kami, brad. Christian. Maraming Christian. Oh. Ayaw nilang sabihin. Hindi nila sabihin. Kung sabihin nila, Jehovah Witness kami. Type natin sa Google, search natin doon. Lumalabas doon pangalan ni Charles Taze Russell. 1872. Kaya Seventh Day Adventist, Ellen G. White, 1863. Kaya ganun ang mga teknik ng ibang mga reliyon. Yung ibang mga reliyon, hindi Katoliko, makiat sa mga bukid-bukid, doon sa mga liblib, magdala ng bigas, sardinas, noodles, kunting pira, mga notebook at bag, ipamigay. Kung tanungin ka, kung may estudyante ka, bibigyan ka ng bag, notebook para sa mong anak, estudyante, may kunting allowance, bigas. Ganon ang teknik nila. Mamumuhunan talaga sila. Pero hindi nyo alam, strategy pala yan. Dahil kung ang relihiyon yan, ang original, ang headquarters nila nasa Amerika, yung pastor dito sa Pilipinas, mag-contact yan doon, isend yung picture doon. Isend yung picture doon na namigay ng bigas, namigay ng bag. Yung sa Amerika naman, na headquarters nila, kung anong reliyon sila, magbigay din dito sa Pilipinas. Kaya may caption sila doon. Ito ang magiging membro natin. Hindi lang namin kaya bigyan lahat ng kwan. Kaya yung Amerika, magbigay ng pira, dollar ang ipapadala dito. So kung ikaw ay pastor, padalhan ka doon sa Amerika ng $10,000, malaki na. Magkano na ang value dito sa Pilipinas? Babalik ka doon sa mga pinuntahan mo doon, magdala ulit ka bigas, magdala ulit ka ng bag, bibigyan mo ulit ng pira yung tatay, nanay. Wala pa sa kalahati ang nasave sa bulsa mo kaysa nabigay mo doon. Buwan-buwan, mabibigay ang Amerika dito sa Pilipinas. Buwan-buwan. Pero hindi buwan-buwan magbigay ka doon sa bahay na pinuntahan mo. Ganyan ang racket. Bakit ko alam? Dahil ang kasama ko sa Mindanao, mga pastor dati, nagkatoliko. Binulgar nila lahat ng kanilang strategy kung paano makabiktima ng Katoliko. May pastor sa born again, mayroong pastor sa Sabadista, may pastor sa Saksi ni Jehovah. Kakasama ko doon. At lahat sila nagtestimony kung paano nila makumbinsi ang inosinteng Katoliko. Ganon, picturean nila yan. Picturean, tapos ipadala doon sa headquarters nila. Mayroon pang sinasabi, pinapaaral namin ito
kapatid, pinapaaral namin ito high school, may isang college. So, ang iba naman doon, magsabi naman doon yung mga kapariho nilang reliyon, ako ang mag-sponsor, magpaaral sa isang bata na ito. Magsabi naman iba, ako ang magpaaral nitong tatlong high school. So, magpadala ng $3,000, $5,000. Lahat yan sa account ni pastor. Lahat yan, ipapadala galing sa ibang bansa. Papasok sa account o GCash o sa PayPal ng pastor. Alam ko yan dahil ibinubulgar na yan sa mga kasama ko doong dating pastor. Sa Mindanao pa ako. Lahat halos sa Mindanao, na ikot-ikot kami ng Surigao. Na mag-market preaching kami. Mga dating pastor ang kasama ko. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid ko, Katoliko. Sana naman, pagbigyan natin ng time ang Diyos. Sinasabi ng Diyos, magtrabaho kayo ng 6 na araw at sa ika-7, balaanin mo. Pero anong ginagawa ng tao? Hindi na kontento sa 6 na araw na magtrabaho, pati pa sa ika-7, kinuha pa, ginamit pa natin. Kung Katoliko ka, isipin mo, sa isang buwan, 4 na linggo. 4 na linggo, di 4 na oras lang. Dahil 1 oras lang ang misa ng pare. 4 na oras. Ilang buwan ba sa ilang linggo sa isang buwan? 4 na linggo sa isang buwan, bihira lang ang 5. Ngayon sa isang taon, ilang buwan? 12 months sa isang taon. I-times 4 mo. Kasi 4 na linggo sa isang buwan. Ilang oras sa 12 ka buwan? 48 hours. 48 hours sa isang taon sa 12 ka buwan. Ilang araw ang 1 year? 365 days. Ilang oras ang isang araw? Sa military time o standard time natin sa Pilipinas, 24 oras ang isang araw. So 48 divide 2, lumalabas lang na 2 araw lang ang naisamba natin sa Diyos. 2 araw lang ang pagsamba natin sa Diyos sa loob ng isang taon. Ilan ang nanakaw natin? Nakakatakot. Binigyan na tayo ng sobrang pabor. 6 na araw magtrabaho kayo, pero sa ika-7, ilaan ninyo sa akin. Tapos sa isang taon, 365 days, 2 araw lang ang katumbas. Dahil sa isang taon, 12 months, 48 hours, divide 2. Bali 2 araw lang. Ngayon, karamihan sa mga Katoliko, ulit-ulitin ko ito, tatawag lang sa Diyos, magsimba lang kung may lindol at bagyo. Manguros lang pag may kidlat, matakot matamaan sa kidlat. Magtawag lang sa Diyos kung may kanser ang asawa, kung may kanser ang bana. Magtawag lang sa Diyos kung aksidente sa daan na hindi mapuruhan. Hindi natin alam ang buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo. Ako, senior citizen na. Hindi ninyo masabi ngayon na mas mauna ako kamatay sa inyo kaysa mga bata pa. Dahil alam naman natin, walang bata, walang matanda. Una-una lang yan. Panapanahon lang yan. Kapag kinuha ka na sa Diyos, wala na tayong magagawa. Kaya hindi natin alam, kaya sabi ni Kristo, kailangan magprepara tayo, maghanda tayo, dahil ang ating buhay ay hindi alam kung kailan tayo huhukuman. Dahil ang kamatayan parang magnanakaw. Di ba, magnanakaw, hindi natin alam kung kailan umakyat sa ating bahay para magnakaw. Ganon din ang kamatayan ng tao.
Mayroong masaya pa sa hapon nakipagchismisan sa umaga, pagkahapon patay na. Di ba? Nakipagchismisan sa umaga, pagkahapon tigok na. Masabi na lang natin, uy, kalakas-lakas pa yun ah. Pero, yun na. Ako sa totoo lang, itong buhay ko ngayon bilang senior citizen, ilalaan ko ito sa pagsasabi ng katotohanan hanggang kailan ang buhay ko kunin na Lord. Tingnan mo yung mga born again. Mamaya, magsabi yan, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. I love Jesus. I hate your church. Kasi si Kristo lang tinanggap nila. Hindi nila tinatanggap ang relihiyon na itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Para silang mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo sa Jerusalem hindi tinanggap si Kristo. Kaya ipinapapako pa nila ang Panginoong Hesus. I love Jesus. I hate your church. Iyon ang problema. Kapag sumunod tayo ni Kristo, dapat tanggapin natin ang kanyang kalooban, tanggapin natin ang kanyang patakaran, kung ano man ang kanyang pamamaraan. Hindi pwede na tayo ang masusunod. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sana sa hapong ito, mayroon kayong mapulot na kunting kaalaman. Sana mayroon kayong matutunan. Gagawin ko ito halos linggo-linggo basta ako ay buhay pa at malusog ang aking pangatawan. Noong nakaraang linggo kasi hindi ako naka-market preaching dito dahil parang sumakit yung tainga ko sa nangaligo kami na pasukan ng tubig. Kaya parang pangit sa aking pakiramdam. Kaya ito ngayon sa awa ng Diyos, andito naman. Kahit ganito lang, kasimple ang aking pangangaral, ito'y katotohanan. Wala itong bahid na panlilin lang. Walang bahid na panglalait. Walang personalan. Dahil ito'y base lang sa katotohanan at sa doktrina. Kaya malapit na ako magtapos. Sana makapagbigay ako ng konting mensahe na mabaon sa inyong pag-uwi. Mag-ingat kayo, mag-aral kayo. Kung mayroon kayong mga katanungan, magtanong kayo kapatid. At kung kayo'y Katoliko, ulitin ko, huwag kayong magtanong sa ibang sikta. Huwag kayong magtanong sa ibang relihiyon kung kayo'y Katoliko. Magtanong kayo sa pare. Kung mahiya kayo magtanong sa pare, ngayon andito man ako halos. Hindi man ma-perfect na andito ako tuwing linggo. Andito ako. Ilista ninyo yung mga gusto ninyong itanong. Mayroon tayong mga guide. Mayroon tayong mga standard reference na atin na maibahagi sa inyo. Kawawa kapatid, huwag natin ipagpalit ang relihiyong Katoliko sa relihiyon na itinatag lamang sa tao. Huwag po natin ipalit ang ating relihiyon sa 2 kilong bigas at sardinas noodles lamang. Yon ang mga teknik sa iba, ayon sa mga pastor na nagkatoliko na ngayon. Sila si Brad Paul, San Pablo Alima, makita niyo yan sa YouTube. Isa na siya kasikat na ngayon na Catholic faith defender. Isinilang si Brad Paul Alima sa relihiyong Saksi ni Jehovah. Siya ay isang full minister sa Jehovah Witness for 15 years. Ngayon, nagkatoliko siya. Iniwanan niya ang relihiyon na Saksi ni Jehovah dahil natuklasan niya na ang relihiyong Saksi ni Jehovah
ay si Charles Russell lamang ang nagtatag noong 1872. Mayroon din akong nakasama na pastor sa Bunagin, si Brother Rosby Alihabo, ganon din. Matagal din sa 10 years din siyang pastor sa Bunagin. Si Brother Amik Taglinaw, isang 70 Adventist, ganon din, nagkatoliko ngayon. Kasama ko dyan sa Mindanao. Dito, sinisikap ko na mag-organize ng isang grupo para may magiging kasama ako. Magiging marami kami dito. Nakiusap ako kay Bishop Socrates Misiona na sana makapagseminar ng Catholic Lit Defender dito sa Puerto Princesa para dumarami ang tagapagtanggol ng simbahang Katoliko. Dahil hindi rin pwede na ako lang mag-isa lagi. Dahil kung andito ako, doon naman sa aking lugar, bumabanat ang iba. Maganda, katulad sa Mindanao at Bohol. Grabe, ang dami ng mga Catholic Lit Defender doon. Kahit saan lugar. Pero sa awa ng Diyos, balang araw, baka diringgin ng Diyos na magkaroon ng Catholic Lit Defender dito, chapter, na mayroon dito mangaral dito sa San Jose, mayroon sa San Miguel, mayroon sa San Manuel, mayroon sa Siksikan, mayroon doon sa Tagboros para maganda na dinadalangin ko na sana diringgin ng Diyos ang aking mga kahilingan na magkaroon ako ng maraming kasama dito sa Puerto Princesa. Dahil kada Sabado mayroong mapipitas ang mga ibang sikta sa aming lugar. Kada Sabado. Pero magtaka ka kung mamatay na sila, doon pa rin magpabindita sa simbahan. Dapat sana, kung ako lang dapat sana bawat reliyon dito magkaroon ng sariling sementeryo. Katulad sa Amerika at Europe. Ako'y nakarating na rin, hindi sa pagmayabang nung ako'y nagbabarko pa na halos pabalik-balik na ako sa Amerika at Europa. Ang mga reliyon doon, hindi aproban ang reliyon mo kung wala kang sariling sementeryo. Yun sana maganda. Dito magkaroon ng kanya-kanyang sementeryo. Kasi kung panahon ng araw ng mga patay, November 1, November 2, yung iba-ibang sikta mag-apang doon sa gate ng sementeryo. Doon mga magsayaw-sayaw. Kaya kung makausap ko lang ng mga si BBM, dapat i-deklara talaga yan na kanya-kanya tayo ng sementeryo. Dahil ayaw nila na maglagay ng krus. Ayaw nila ng ganyan. Kaso lang kasi iba ang batas ng Pilipinas. Pero sige na lang. Mayroon man dito ang ating estilo sa Pilipinas. Mayroon tayo dito public cemetery. Yung public cemetery, yon ang libingan sa lahat ng uri ng tao. Katoliko man o hindi katoliko. Pero mayroon din tayong Catholic lang cemetery. So, mga kaibigan ko, mga kapatid ko kay Kristo, magandang hapon sa ating lahat at sana pagpalain tayo ng Diyos at umuwi tayo sa bahay na maluwalhati. Sana ang digmaan o gira sa Europa hindi sana makarating sa Pilipinas. Magdasal tayo na huwag sana sumali ang China. Dahil sa aking pagsubaybay, kapag sumali ang China, birahan nila ang Taiwan. Sigurado. Sunod ang Pilipinas, kaya nandito ang base militar ng Amerikano sa Pilipinas dahil may IDCA tayo. Alam mo, yun ang tinututulan ni Duterte noon.
na ayaw ni Digong na mayroong base militar dito sa Pilipinas. Dahil kung magkagira, unahin talaga pagbira ang may mga base militar na Amerikano. Tingnan mo nangyari sa Persian Gulf, doon sa Middle East. Lahat sila gipambirahan. So, ganon ang mangyayari sa atin. Sana, maidkama lang yan sa atin, hindi naman talaga yan base militar. Pero sana huwag nawa mangyari na makarating dito sa Pilipinas. Dahil sigurado ako sa sunod linggo, ang gasolina, sigurado. Kaya magtipid-tipid na tayo. Maraming salamat mga kapatid ko, kay Kristo. Mabuhay tayong lahat. Ang hagit sa Ebanghelyo walang galaw. Higumata ang atong isip na tao. Apat tinudunta ang pagserbisyo. Puso ba'y Kalbaryo sama sa Ginoo. Tinig sa'yo ang pagsunod ng Kristo. Naghatulog ang dalan kahagian mo. At ang krus na pasal. Architect si Mark Silipin. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinunan. Pagbantay kay panahon kamo ay biayo. Jesus